Kumusta mahal na mga mangangalakal at mamumuhunan? Kasama mo ang Analytical Community System, Guru Markets. Nagsisimula tayo sa pangkalahatang data sa korporasyon. Kaunti pa ay isasaalang-alang namin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung interesado ka, maaari mo itong ihinto. Maaari mong tingnang mabuti ang lahat ng mga indicator ng korporasyong pinag-aralan. Ngayon tingnan natin ang kasalukuyang performance ng kumpanya Goldman Sachs Group, Inc., ticker, YEA. Ang pagsusuring ito ay nabuo gamit ang impormasyon mula noong Abril 15, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets, kumpanya Goldman Sachs Group, Inc. nabibilang sa subkategory Bank Broker, 14 na kumpanya ang nakikilahok sa paghahambing, ito ay higit pa o mas mababa ang kinatawan. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan ay ang mga sumusunod, 2.5 sa 10 puntos. Ang average na resulta para sa subkategory ay 1.7 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng stock market sa pangkalahatan, makikita natin na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuuan ay 1.7 puntos. Laban sa score na 2.5 puntos para sa The Goldman Sachs. Paghahambing ng dynamics ng share price ng isang kumpanya The Goldman Sachs at mga subkategory na kumpanya. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Goldman Sachs Group, Inc. nagpakita ng pagbabago ng 26.8%. 21% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory. Malinaw na hindi ito nagpapahiwatig ng anuman, ngunit ang katotohanan ito ay dapat isaalang-alang. Market capitalization ng korporasyon The Goldman Sachs nagkakahalaga ng $156.62 bilyon, na may subkategory na capitalization na $632 bilyon. The Goldman Sachs account para sa isang bahagi ng 24.765%, ito ay isa sa mga leader sa subkategory. Ang capitalization ng balanse ng kumpanya ay tinatayang nasa $108.7 bilyon, na may capitalization ng balance ng subkategory na $348 bilyon. The Goldman Sachs account para sa isang bahagi ng 31.214%. Nang gumawa ng paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inookupahan bahagi The Goldman Sachs sa subkategory sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 24.765%. Ang capitalization ng balance ay 31.214%. Na 26% higit sa bahagi ng capitalization ng stock market. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subkategory, mabuti, 1 point. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyon ay nagkakahalaga ng $579.77 bilyon. Utang sa book capitalization ay 552% ng kapital. Pagtatasa ng antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, -2 puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo ay tumutugma sa 11.6. Ang average para sa subkategory ay 13.8 na 16% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay umabot sa $13,524 milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $15,301 milyon. 13.1% na mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng tinantyang kita sa hinaharap kung ihahambing sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 1.2. Ang average sa subkategory ay 1.7 na 29% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos.
Ang kita sa huling 12 buwan ay $126,350 milyon. Ang kita sa hinaharap sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging $142,950 milyon, 13% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 1.07% na may average sa subkategory na 12.3%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 1.6%. Pagtatasa ng mga margin ng benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 13.84%. Ito ay 70% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Nagpapakita ito ng kawalan ng balanse sa halaga ng merkado ng kumpanya The Goldman Sachs, malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng $3,368,000 at para sa subkategory na $1,884,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 78.8%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat empleyado ay $270,900. Average sa subkategory, $136,800. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 113%. Pagtatasa ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay $2,717,000. Ayon sa subkategory $1,111,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 145%. Pagtatasa ng mga benta sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay 1.3% na may average para sa subkategory na 1.4%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Teknikal na tagapagpahiwatig RESA 14 na nagpapakita ng antas na 42% para sa kumpanya Goldman Sachs Group Inc. Samantalang sa subkategory ang RC level, 14 na ay 45%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay pinahahalagahan sa parehong paraan tulad ng mga pagbabahagi ng kumpanya Goldman Sachs Group Inc. Ang aktual na pagtatasa ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $504. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $600. Ang dynamics ng kasalukuyang pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang 21%. Pumunta tayo sa talahanayan ng order, magagamit ito sa lahat, ang isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko sa isang partikular na panahon ng impormasyon sa pagtatasa ng stock at sistema ng Sangguniang Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng kumpanya The Goldman Sachs. Sistema ng impormasyon at Sangguniang Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Huwag magbukas ng order dahil ang video na ito ay isang pangkalahatang ideya. Salamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at paggamit ng sistema ng impormasyon Guru Markets.